Welcome po sa ating channel, Word is Christ YouTube channel. So, sa mga oras pong ito ay tayo po ay magre-react dito sa isang video na aking nasumpungan online regarding sa mga paratang naman po ng dalawang dating kapatid sa pananampalataya na ngayon ay nasa ibayo ng pananampalataya. Ang kanila pong title ng kanilang mixing video na ito, nasa 3 minutes lang po ito. Sabi po dito ay nagsasabat ka nga, hindi ka naman tiyak kaligtas. So, nakita ko po ito as a very interesting na topic, lalo po sa ating kapanahunan, na may mga nalilito, regarding sa Ten Commandments, regarding sa Seventh Day Sabbath, regarding sa ah, law, yung ceremonial law, Sabbaths. Meron po kasing distinction yung Seventh Day Sabbath at yung ceremonial Sabbath, magkaiba po yan. So, atin pong pakinggan yung kanilang mga sasabihin regarding sa pananampalatayang Seventh-day Adventist. Ngunit bago po tayo simula ay tayo po muna ay manalangin. Tayo po manalangin. Dakilang Ama, sa oras pong ito, ako po ay lumalapit, humihingi ng gabay, patnubay, naway samahan po ka ng Banal na Espiritu sa aking pag-aaral, sa aming pag-aaral sa inyong mga salita at kung papaano po namin iniibig ang inyong kautusan at kung paano namin iniibig ang inyong character, paano namin iniibig at ah, ah, tinatamasa ang biyaya na dala ng inyong mga pangako. Salamat o dakilang Diyos na kami inyong samahan sa mga oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yun po. Atin na pong simulan ang ating video. Kasi tapos na yung kanyang purpose bilang reminder sa mga Jew na darating na yung Messiah na tagapagligtas na magbibigay ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Yung That's Sabat it. na yun, ang shadow nun, sinashadow nun, si Jesus Christ na magbibigay ng kaligtasan. So, dito po sa point na to, ang sinasabi niya pong shadow, ito po yung ceremonial Sabbath, Ito po yung ceremonial Sabbath na sinasabi doon ah, sa banal na kasulatan. Ngayon po, ang pagkakaintindi ni brother is yung Sabbath na yun is yung Seventh Day Sabbath na sinasabi niya na wala na, inabolish na, So, let's continue po the video. Correct. Hindi lang kapahingahan ng physical kasi kung papansin mo sa Ten Commandments, di ba? Sa Fourth O, di ba po? Ten Commandments. Ibig sabihin, yung, yung sabi niyo, yung ika-4, ibig sabihin po, ang pagkakaintindi ni brother dun sa Sabbath na binabanggit na shadow is yun po yung 7-day Sabbath. So, hindi po yung 7-day Sabbath yung binabanggit na shadow po doon. Dahil po ang 7-day Sabbath, kailanman ay hindi naging shadow. Commandment, hindi lang naman tao magpapahinga, pati mga hayop eh. Yes po, tama po yun. Yung kapahingahan po ng araw ng Sabat, may mga instances po kahit sa panahon natin ngayon na may mga hayop na nagpapahinga po talaga ng araw ng Sabat na kahit anong gawin ng may-ari, hindi nila mapagalaw. Meron po ako na-encounter isang kalabaw doon sa Quirino, sa Quezon. Yung pong kalabaw na yun, yung dahilan kung bakit yung maliit na sitio doon ay naging mga Adventist dahil doon sa isang kalabaw na yun, dahil hindi siya nagtatrabaho sa araw ng Sabat. So, may mga hayop po talaga na hindi nagtatrabaho ng Sabat. Pero, ang Sabat po ay ginawa para sa tao, hindi po para sa hayop. Pero hindi po ibig sabihin nun ay hindi sila pwedeng mamahinga ng Sabat sapagkat yun po ay nasa utos, nasa ika-4 na utos po na kasama ang mga hayop na magpapahinga sa araw ng Sabat. Tsaka Ano naman interest, kinalaman ng di ba? napaka-interesting, no? Yung sinabi niyo ngang pagpapahinga. Para sa isang Adventist, ang pagpapahinga niya ay yung araw.
Pero sa mind niya, Oo. hindi siya secured na ligtas siya. Hindi Kaya nga Mahirap po 'yun. Ano, parang sinasabi ni isa pasensya na po kayo, hindi ko po kilala 'tong mga 'to, ano po. Para pong sinasabi niya alam niya 'yung iniisip. Alam niya 'yung iniisip ng isang Seventh-day Adventist. Dahil isa siyang Seventh-day Adventist, siguro nung siya ay Seventh-day Adventist pa, 'yun ang iniisip niya. Pero mali po na isipin natin na 'yun din 'yung iniisip nung mga Seventh-day Adventist ngayon. Kagaya ko po, hindi po 'yun ang iniisip ko. Hindi hindi po ako sumasamba sa araw ng Sabat para maligtas ako. Sumasamba po ako sa araw ng Sabat dahil iniligtas na ako ng Panginoon. Tapos na po 'yung pagliligtas sa'kin ng Panginoon. yun yung hindi talaga. contradiction eh. So sabi ko, okay, Oo. nagpapahinga kayo ng Sabbath, seventh day, Hmm. kasi it's for them an obligation. Oh, no, no, no. Mali po 'yun. Ang Sabat po is not an obligation. Wala pong doktrinang gano'n ang Seventh-day Adventist. So, yung doktrina po na sinasabi nila, hindi ko po alam kung saan nanggaling yung doktrina na 'yon. So, mamaya po, titignan po natin yung 28 fundamental beliefs, kung meron po ba dong nakalagay na ang doktrina ng Seventh-day Adventist ay nagtuturo na ang Sabbath keeping is an obligation ng isang Seventh-day Adventist. Yung pangingili ng araw Sabat, obligasyon ba yun? Para sa akin po, para sa amin is hindi. Ano po, yung pangingili ng araw ng Sabat is a response dun sa pagliligtas ng Panginoon. It's not a ticket. Ano po, hindi po ticket yun papuntang heaven. Hindi po yun kabilang sa salvation. Wala pong kinalaman. Hindi po salvific ang Sabat o ang Ten Commandments man. With Mm. salvific implication na yung Tama. kaligtasan ma-jeopardize, di ba? So, So, yun, mali po. Wala pong kinalaman ang 7-day Sabbath sa salvation. Si Kristo po ang dahilan ng salvation, hindi po ang Sabbath. so tignan nyo, nagpapahinga kayo physically, pero spiritually, nag-i-struggle kayo kasi wala kayong assurance of salvation. Yun. What the? So, physically daw, mentally, wala kaming assurance ng salvation. Meron po kami assurance of salvation. Kaya nga po, dumating si Kristo, in-offer niya, sinabi niya na walang mali sa paggawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Kung kami ay sumasamba sa araw ng Sabat, wala namang pong mali doon. Sinabi ni Kristo na walang mali doon. So, Yun, di ba? tama. So, may conflict eh. Kaya nga for me, Tama, yun yung great tama, tama. controversy. So, ang conflict po ay nasa kanila. Ano po? Kasi po nalilito sila doon sa pinagkaiba ng Seventh-day Sabbath doon sa ceremonial Sabbaths. Ano po? Nalilito po sila doon kaya sinasabi po nila conflict. So, hindi po. Wala pong conflict doon. Yan yung great Tama. controversy na nasa mind ng isang Seventh-day Adventist. Nagpapahinga ako ng Sabbath, Oo. pero hindi ako nakapagpahinga sa aking espiritu kasi hindi pa ako Iyon. sigurado na ligtas Nakapagpapahinga po kami sa Espiritu sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan ng kanyang pagliligtas. Ano po, wala pong ibang paraan ng salvation kundi si Kristo lamang. Ipinagpapahinga po namin ang araw ng Sabat na kagaya din naman na ipinagpahinga ng aming Panginoon at ganoon din naman ang mga apostol ng Panginoon. Sila po ay nagpapahinga ng araw ng Sabat, nangangaral sa araw ng Sabat, um, pupunta sa mga malataang lugar upang maibahagi ang salita ng Panginoon. So yun po ang isa sa mga ginagawa namin, ano po, hindi po namin inaaksaya yung araw ng Sabat para lang sa walang kabuluhan, ano po. Ini-encourage po namin ng aming mga sarili na kasama namin ng Panginoon sa araw ng Sabat sapagkat yun ang itinakda niyang araw ng pagsamba para sa amin as a Seventh-day Adventist. ako. Wala nga. Condition. Talagang may conflict talaga. May conflict Mm. mga kapatid. Alam ko mga kaibigang Adventist, alam niyo yan sa sarili niyo, hindi niyo naman aaminin yan in public eh. Eh galing naman So ano ang dapat naming aminin? Lahat naman po ay nakalathala, ano po, kung may question po sila dapat, ipakita nila sa 28 fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist kung may basehan po ba yung kanilang mga sinasabi. So mamaya po, titignan po natin ang 28 fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist kung nandun po yung mga pinagsasabi po nila, ano po.
kami diyan ni Brother Toto. At sabi nga ni So, sa kung po ito, ay forward po muna natin ano po, ng bahagya. So, ayan po. tayo titigil kasi naniniwala akong mahal ng Panginoong ang ating mga kapatid na Adventist. Amen. Totoo po yan. Kung mahal kami ng Panginoon, mahal din naman sila ng Panginoon. Ano po? Kaya lang po, yung kanilang sinasabi ay hindi po doktrina ng Seventh-day Adventist. Wala po sa 28 fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist na kabilang o may bahagi ang Seventh-day Sabbath o ang 10 utos sa kaligtasan. Wala po. Jesus died for them. Kasama sila Yes, sa kasama ka rin. kamatayan na nagtigis ang dugo ang ating Panginoon para sa kanila. Di ba, Brother Toto? Oo. Of course. Kaya Of yung course. kaya yung ating sinasagot ngayon ay nasa maliwanag, no? Bigyan natin ng konti. Yung tanong na saan mo mababasa sa Bible na binago ng Diyos ang Sabat tungo sa Sunday, yan po ay walang sinasabi ang Bible. Kumbaga, mali ang tanong, Brother Toto. Kasi inaasin ng nagtanong, merong mabasa. Pero Mm. doon sa tagal nating magbasa ng Bible, wala tayong nakita. Ba't pa nila tinatanong? Para siguro Mm. palabasin na wala tayong mapatunayan sa Bible na pinalitan ang Sabbath o Sunday. Wala namang ganung kasama sa New Covenant, mga kapatid. Hindi po Mm. pinalitan ang Sabbath, kundi ito po na-fulfill kay Jesus Christ. So, yun. So, may tama po siya doon, no? Meron po akong sinasang-ayunan sa ilan sa kanyang mga sinabi na wala naman talagang mababasa na inilipat ang Sabat, ang kabanalan ng Sabat sa ibang araw. Ano po, wala po talagang mababasa. Kaya yung sinasabi niya po is may point naman siya doon. Kaya lang sinasabi niya na mali daw yung tanong. So, para po sa Panginoon, walang maling tanong. Ano po, kung ang Panginoon po ang tatanungin natin, wala pong maling tanong. So, yung sinasabi niya po dito, Yun ang sagot natin. Walang naganap na pagbabago ng araw. Kasi sa araw kayo nakatutok. so yun. Diba? Sa kanya na lang po nang galing. Walang nagbago sa araw. Hindi napalitan, pero ang pinagtataka ko, ano kayang araw ang kanilang ipinapangilin sa mga oras na ito? Ano po sa mga araw na ito? Anong anong araw kaya sila nangingilin? Ano po? Kami naman nakatutok hindi sa sun, kundi sa sun, kundi S-O-N, hindi S-U-N. Hmm. Di ba, Brother Toto? Amen. Nakatutok po ang Sabat sa S-O-N, hindi sa S-U-N. Oo, 'di ba? Sila na rin nagsabi, nakatutok ang Sabat sa S-O-N. Eh bakit dinideny nila ang Sabat? Ayaw nila bakit sinasabi nila na ang Sabat is, iulitin ko nga po. Hindi ko ata masyadong Tutok po naintindihan. ang Sabat sa S-O-N, hindi sa S-U-N. So, Yun ang sagot natin. Walang naganap na pagbabago ng walang araw. naganap na Kasi sa araw pagbabago. kayo nakatutok. Hmm. Kami naman nakatutok hindi sa sun, kundi sa sun, kundi S-O-N, hindi S-U-N. Di ba, Brother Oh, Toto? Nakatutok po ang Sabat yun. Nakatutok po ang Sabat. sa S-O-N, hindi sa S-U-N. So, yun. Sang-ayon ako doon sa kanya sinabi na nakatutok ang Sabat. Seventh-day Sabbath po ang sinasabi ko. Seventh-day Sabbath. Nakatutok ang Seventh-day Sabbath sa Son, S-O-N. Kay Kristo nakatutok ang Sabat. Dahil, bakit ko po nasabi na nakatutok ang Seventh-day Sabbath sa ating Panginoon Kristo? Dahil sabi niya, siya ang Panginoon ng Sabat. Ano po? So, doon na po tayo sa ating pagbabasa ng ating Bible. Magbasa po tayo ng Biblia, mga kapatid. Ano po? So, dito po tayo so bago po yung pagbasa natin, magbibigay po ako ng ilang mga ah, aking mga pag-aaral, no, regarding po sa Sabat. Sabi po kasi nila is kami daw mga Seventh-day Adventist is itinuturo namin na yung Seventh-day Sabbath is part or may kinalaman sa salvation o magge-gain ka
o magkakaroon ng bahagi yung Sabbath keeping doon sa kaligtasan. Hindi po, mali po. Wala pong tinuturo ang Seventh-day Adventist na ganong klaseng doktrina. Ang tinuturo po ng Seventh-day Adventist, ang sagot po doon is, maiksing sagot is hindi. Hindi po bahagi ng kaligtasan ng Seventh-day Sabbath sapagkat si Kristo lamang po ang tagapagligtas. Siya lang ang tagapamagitan. Siya lang ang may karapatan na magbigay ng salvation. Wala pong kinalaman ng Sabbath doon, no? Kaligtasan. So, the Bible alone explains that yung kaligtasan is kay Kristo lamang. Hindi kaligtasan dahil sa Sabbath. Kaligtasan dahil kay Kristo. So, ang kaligtasan ay sa Panginoong Hesukristo lamang, na ang konklusyon dito is ang pagsunod kasama ang Sabbath ay hindi dagdag, hindi karagdagan sa salvation. Yung pagpunta namin sa simbahan sa araw ng Sabat is hindi karagdagan sa salvation, hindi ticket, kundi ang dugo ni Kristo. Siya lang ang dahilan ng ating kaligtasan, So, pero yung tunay po na kaligtasan ay may kaakibat na pagsunod, Iniligtas ka ng Panginoon, so kailangan mo sumunod dun sa instruction ng Panginoon para hindi ka muling mapahamak kasi inailigtas ka na nga eh. 'Di ba? Sabi, hindi tayo iniligtas dahil sumusunod tayo, kundi tayo kundi tayo ay sumusunod dahil nailigtas na tayo. So, ayun po. Hindi po kami nangingilin sa araw ng Sabat dahil para maligtas kami. Nangingilin po kami sa araw ng Sabat dahil kami ay nailigtas na. Tapos na po yung pagliligtas namin ng Panginoon. Ang ginagawa na lang po namin is response doon sa pagliligtas namin. Kumbaga, anong gagawin namin sa araw ng Sabat kung sinabi ng Panginoon na ito ay tanda ko at tanda para sa inyo at sa akin, sabi ng Panginoon, sabi sa John 14:15, sabi niya ng Panginoon, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. So, napakaliwanag po yan, mga kapatid. Sa John naman, 1 John 2:3 and 4, sabi ng Panginoon is, sa ganito malalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. So, sa pamamagitan po ng pagtupad, pagsunod, pag-response sa utos ng Panginoon, meaning, ang pagsunod po namin sa araw ng Sabat, pagsimba namin sa araw ng Sabat, is ebidensya, po, o sawag dito, yun nga, evidence na kami ay iniligtas ng Panginoon. Yun yung palatandaan ng Panginoon sa amin at palatandaan namin sa Panginoon na siya ang nagligtas sa amin, yung araw ng Sabat. No? Hindi po ah, hindi kami nangingilin ng araw ng Sabat para ma-justify kami. We are already justified by the blood of Christ. So sa araw ng Sabat po, ang araw ng Sabat ay tanda ng relasyon, hindi ticket. Hindi po ticket papuntang langit yung Sabat. Sabi po sa Ezekiel 20 verse 12, ibinigay ko rin sa kanila ang aking mga Sabat. So yun, sabi po to, bukod dito'y ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. So, anong binigay sa atin ng Panginoon? Yung Sabat, yung kanyang mga Sabat. Anong dahilan, Panginoon, bakit mo binigay sa amin itong Sabat na ito? Sabi ng Panginoon, ito ay para maging tanda, sabi ng Panginoon, para maging tanda sa akin at sa kanila. Sino po yung kanila dito? Ito po yung bayan ng Diyos. Yung bayang Israel na pinili ng Diyos upang magtaglay ng tanda na ito. Ano pong gagawin namin sa tanda na ito, Panginoon? Sabi ng Panginoon, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon
na nagpapaging banal sa kanila. So, paano natin malalaman na pinapaging banal tayo ng Panginoon? Sa pamamagitan ng kanyang tanda. Ano po yung tanda niya? Sabat. So, ayun po mga kapatid. No, kabilang po ang Sabat sa tanda ng Panginoon sa Israel. Ano po, kaya hindi po namin isinasantabi ang pagsunod sa araw ng Sabat, although alam namin sa Seventh-day Adventist na walang part ang Sabat sa kaligtasan sapagkat si Kristo lamang po ang nagbibigay ng kaligtasan. Ano po, yung Sabat ay pagiging tanda na tayo ay bayan ng Diyos, hindi basihan ng ating kaligtasan po yung Sabat. Hindi po yun yung basihan ng kaligtasan. Ang basihan po ng kaligtasan ay si Kristo lamang. Yung pagsunod po sa araw ng Sabat, yun po ay response. Ano po? Ang problema po ng marami sa panahon ngayon is yung inaakala nila na yung Sabbath keeping o yung 7th day Sabbath keeping is part ng salvation o may part sa salvation yung Sabbath keeping. O sabihin natin yung Ten Commandments. Iniisip nila na may part kaya sinusunod namin. May matatamo kaming kaligtasan sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. So wala po. Ang kautusan po ay hindi nagdadala ng salvation. Di ba po? So, yun yung error ng mga Pharisees ng panahon ni Kristo na nandito pa siya sa lupa, ano po. Ang sinasabi nila, ang Sabat ay ginawa, sabi ng Panginoon, ang Sabat ay ginawa. So, ito yung sagot niya dun sa mga Pharisees na nagpaparatang sa kanya, no? Na nilalabag niya yung araw ng Sabat. So, ang sabi ng Panginoon, ang Sabat ay ginawa para sa tao at ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Mark 2, Mark 2, 28, 27, kung di ako nagkakamali, ano po? Mark 2, so Mark 2, sorry, taas po si Mark. Mark 2, so tingnan natin. So, yun po. Sabi dito ng Panginoon, kasi po, pinaparatangan siya dito ng mga Pharisees na dahil nga yung mga kanyang mga alagad ay namitas, ano po, o pumitas ng ilang butil na mga uhay. So, pinaparatangan nila na si Kristo na nilalabag na yung araw ng Sabat. So, ang sagot ng Panginoon sa kanila is, at sinabi sa kanila ng Panginoon at sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa Sabat. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. So ano pong gagawin natin dito? So sabi dito, ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. Kaya po yung sinabi po niya kanina na yung Sabat is tumutukoy kay Kristo. Sinabi niya po dun sa huling part ng 3 minutes video nila na totoo po yun kasi si Kristo ang tinutukoy nito na Panginoon ng mga Sabat. Alam naman po natin sa Biblia na walang ibang tinutukoy na anak ng tao sa verse na to kundi ang ating Panginoon. So, kung ginawa ng Diyos ang Sabat para sa tao, anong gagawin po natin sa araw ng Sabat? Kikilalanin ba natin yung may likha ng araw ng Sabat? Ano po? O wawalang bahala natin yung tanda na binigay ng Panginoon sa atin na ating dapat ipangilin? Ano po? Halimbawa, gumawa ako ng isang mansyon. Wow, mansyon. Gumawa ako ng isang mansyon at idinedicate ko sa aking asawa. Sinabi ko sa aking asawa, ito ay ginawa ko para sa iyo. So, sa tingin niyo po anong gagawin ng asawa ko dun sa bahay? Pang selfie? Hindi po. Titirahan niya yung bahay. Natural po yun. Kaya po ginawa yung bahay para tirahan. So, kung ginawa ng Panginoon yung Sabat bilang tanda ng kapahingahan ng mga tao ng Panginoon, bilang tanda ng bayan ng Panginoon, so dapat po tayong sumunod dun sa itinakda ng Panginoon na para sa atin. Ano po kasi, walang masama eh. Sabi ng Panginoon, wala namang masama sa paggawa ng mabuti sa araw ng Sabat. So,
May masama po ba sa pagsamba sa araw ng Sabat? Wala po akong nakikitang masama sa pagsamba sa araw ng Sabat, sa pag-alaala sa paglikha ng Panginoon from Genesis, ano po, na nilikha ng Panginoon ang araw ng Sabat, binasbasan niya, pinakabanal, sabi ng Panginoon. Binasbasan niya at pinakabanal. Ano po? So, Jesus is the Lord of the Sabbath. Ang Sabat ay dapat magdala kay Kristo, magdala sa atin kay Kristo. Dapat yun yung nakikita namin every Sabat, ano po, na inilalapit kami ng araw ng Sabat kay Kristo. No? Mali po yung sinasabi nila na burden sa amin yung araw ng Sabat. No, hindi po. Kasiyahan po sa aming mga puso na mangilin sa araw ng Sabat, although alam namin na hindi kami maliligtas sa pamamagitan ng pangingilin sa araw ng Sabat. Pero yun po ay kabilin-bilinan ng Panginoon eh. Sabi niya, mawala man at langit, ang langit at lupa eh. Hindi mawawala kahit isa mang kudlit dun sa kanyang kautusan. Ano po, mga kapatid? So yun po, ang hindi po self righteousness ano po ang Sabat, ano po. Si Kristo lamang po ang righteous, ano po. Si Kristo po ang righteous. Ano po masasabi ng Biblia regarding sa yun po yung masasabi ng Biblia regarding po ano sa Sabat, no? Ang Sabat ay hindi nagliligtas, ano po. Si Kristo lamang sa pamamagitan ng kanyang dugo at biyaya ang nakapagliligtas, ano po, o nagliligtas, ano po. Ang tunay na naligtas at mahal si Kristo ay natural na sumusunod, kasama na ang Sabat. Hindi para maligtas, kundi dahil nailigtas na. Tapos na po yung pagliligtas nung tinanggap namin ng Panginoon. Ano po? Tapos na po. So, regarding po sa 28 fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist, tingnan po natin, ano po, kung yung sinasabi po ba nila is nasa 28 fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist. Ano po? So, dako po tayo. So, madali lang naman po malaman eh kung yung sinasabi po nila ay nasa katotohanan sapagkat makikita naman po natin yun kung may katotohanan po yung kanilang sinasabi regarding sa mga Seventh-day Adventist. Ano po? So, makikita po natin dito sa website mismo ng Seventh-day Adventist o adventist.org/belief. Ano po, sa taas po, nakikita niyo po yan dyan. I-type niyo lang po yan para po malaman niyo kung may katotohanan po ba yung kanilang sinasabi. So, mag-start po tayo dito sa saan ba? Dito po sa fundamental beliefs number 10. Ano po? Fundamental beliefs number 10. Subukan po natin. So, sana maganda yung ating internet po ngayon. Kasi, online po ito no? Fundamental beliefs number 10. So, the experience of salvation. So, tingnan po natin yung sinasabi ng fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist. So, sabi po dito, in infinite love and mercy, God made Christ, who knew no sin, to be sin for us, so that in Him we might be made the righteousness of God, led by the Holy Spirit po hindi led by the Sabbath, we sense our need, acknowledge our sinfulness, repent of our transgression, and exercise faith in Jesus. Exercise faith in Jesus, not exercise faith in the Sabbath. Jesus our Savior and Lord, substitute and example. Ang example po si Kristo. So, yun po. Hindi po example yung Sabbath. Example po si Kristo. Anong example ni Kristo? Obedience. This saving faith comes through the divine power of the Word, not divine power of Sabbath keeping. Through the divine power of the Word, and is the gift of God's grace. God's grace. Through Christ, we are justified, adopted as God's sons and daughters, and delivered from the lordship of sin. Through the Spirit,
we are born again and sanctified. So, sanctified through the works of the Holy Spirit, not in the works of the Sabbath. Ano po? The Spirit renews our minds, writes God's law of love in our hearts, and we are given the power to live a holy life. So, pamantayan ng mabuting Kristiyano po yung kautusan ng Panginoon. Ano po? Abiding in Him, we became partakers of the divine nature and have the assurance of salvation now and in the judgment. So, ang assurance ng salvation, si Jesus Christ. Ano po? Wala po akong nabasang sabat dito sa experience of salvation sa ah, number 10, fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist. Ano po? So, hindi ko po alam kung saan nila nakuha yung sinasabi nila na di umano ay doktrina ng Seventh-day Adventist na yung salvation ay matatamo sa Sabbath keeping. So, hindi po, mali po. Wala po sa, wala po sa katotohanan. Ano po? So, fundamental number 19. Subukan po natin yon. So, sa 10 is yung experience of salvation. So, yun po, yung tinuturo, no? Na ang tao ay naliligtas sa pamamagitan ng Kristo, sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya, dahil sa sakripisyo ni Kristo. Ano po? Dahil sa sakripisyo ni Kristo, hindi dahil sa anumang gawa ng tao para maligtas, hindi sa anumang gawa ng araw ng Sabat, o hindi sa anumang pagsunod sa kautusan para magkaroon tayo ng merit sa kaligtasan. So wala po, si Kristo lang po ang tanging daan. Ano po? Fundamental number 19. Ano po? Fundamental number 19. So, punta po tayo sa fundamental number 19. Hanapin lang po natin dito, fundamental 12, 13, 14, 16. So, medyo mabagal pong internet natin. 18, 19. So, ayan po, fundamental. So, yan. The law of God. So, ito na po. Tingnan natin po kung makapagliligtas ba ang the law of God. So, sabi po dito, the great principle of the God's law are embodied in the Ten Commandments. Ayan. And exemplified in the life of Christ. So, saan po naka-exemplified? Sa buhay ni Kristo. Ano po? Kaya ang sinusunod po namin, yung tagapagligtas namin, hindi yung 10 utos. They express God's love, God's will, and purposes concerning human conduct and the relationships, and are binding upon all people in every age. So, yun po. These precepts are the basis of God's covenant with His people and the standard, pasin niyo po the standard in God's judgment through the agency of the Holy Spirit pa rin, hindi Sabat. They point out sin and awaken a sense of need for a Savior. So, sino Savior? Si Kristo. Hindi Savior ang araw ng Sabat, mga kapatid. Salvation is all of grace, not Sabat, not Ten Commandments, and not of works, and its fruit is obedience. So yun po yung sasabi ko ngayon, mga kapatid. Yung fruit ng pagliligtas ng ating Panginoon is obedience. Dapat makita sa atin yung pagsunod, ano po, dahil yun ang fruit ng obedience sa kautusan ng Panginoon. This obedience develops Christian character and results in a sense of well-being. So, pinapabuti. So, ito yung standard natin ng ating character dapat. Yung obedience. Kung hindi tayo obedience, anong standard ang sinusunod natin? It is evidence of our love for the Lord and our concern for our fellow human beings. So, nakapaloob po doon yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Naka-compact yun dun sa
sa Ten Commandments. The obedience of the faith demonstrates the power of Christ to that transform lives and therefore strengthens Christian witness. So yun po, wala akong nakitang Sabat dun. Ito po, Sabat yung yun po. So wala po akong nabasang Sabat salvation dun sa 19, dun din ganun din sa 10. Ano po, wala po akong nabasa dong Sabat is our salvation. So yung sa 19, ano po, itinuturo ng 10 utos na ito yung standard, ano po, tinuturo ng Seventh-day Adventist na ito yung standard ng pamumuhay ng isang Kristiyano. Pero hindi basehan ng kaligtasan. Ano po, yung pagsunod hindi basehan ng kaligtasan, but the standard of a Christian living. Ano po? Ang batas kabilang ang Sabat ay gabay. Ano po? Gabay po 'yun. Ebidensya ng relasyon natin sa Panginoon. Ebidensya na tayo ay sinakop ng Panginoon. Ebidensya tayo ay nagpapasailalim sa Panginoon, no? Hindi so sabi dito sa Fundamental Beliefs number 20, the Sabbath, ito po, the Sabbath. The gracious Creator, after the 6 days of creation, rested on the 7th day and instituted the Sabbath for all people as a memorial of creation. So, yun po. Ang Sabbath po is memorial of creation. Tanda na ang Panginoon ang lumikha ng lahat. Ano po? The fourth commandment of God's unchangeable law requires the observance of this 7th-day Sabbath. Ano po? As the day of rest, worship, and ministry. Kaya po yung mga apostol at si Kristo, pag araw ng Sabat, lumalabas po sila eh. Nangangaral sila, nagmi-ministry sila, nagpapakain sila. Lalo na si Kristo, may mga araw ng Sabat na nagpapagaling siya. Kaya inis na inis sa kanya yung mga Pharisees nung Christ. A sign of our sanctification, a token of our allegiance, and foretaste of our eternal future in God's kingdom. So, mga kapatid, mapapansin nyo, from Genesis to Revelation, nandun yung Sabat eh. Nagpapatuloy yung Sabat. Nasabi dito, sa aming fundamental beliefs, foretaste of our eternal future in God's kingdom. So, kung dito pa lang, hindi na tayo nagpa-practice ng Sabat, abay, baka manibago tayo pagdating sa langit. Ano po? Kasi, pagdating dun, Sabat eh. Sabat ang worship natin sa Panginoon. The Sabbath is God's perpetual sign of His eternal covenant between Him and His people. Joyful observance of His holy time from evening to evening, sunset to sunset is a celebration of God's creative and redemptive acts. So, kasiyahan po para sa amin, yung mangilin sa araw ng Sabat. Kaya, hindi ko pa alam kung saan nila nakuha yung doktrina nila na naburden kami sa araw ng Sabat. Hindi po, kasiyahan po sa amin yung araw ng Sabat. Dahil alam namin na yun ay tanda ng Panginoon sa amin. As is captive, captive kami ng Panginoon eh. Masaya kami. So ito pa yung mga reference sa Bible na kung saan makikita po yan mga mga binanggit po diyan sa aming 28 fundamental beliefs. Ano po? So yun po, fundamental beliefs number 20, the Sabbath, tanda, ano po? Dito po, nakalagay po doon. Sabat ay tanda ng paglikha, tanda ng pagliligtas at pagpapakabanal ng Diyos. Ano po? Yung pagdiriwang ng relasyon kay Kristo. So, pinagdiriwang po namin sa araw ng Sabat yung pagliligtas sa amin ni Kristo. Ipinagdiriwang namin spiritually and physically na kami ay niligtas ng Panginoon. No, tayo po ay dapat magdiwang. Ano po? Tuwing araw ng Sabat, hindi po burden ng araw ng Sabat. Ano po? Yun po ay kailangan nyo lamang ng
ng total surrender na po. Total surrender po talaga sa Panginoon. Walang nakalagay na ang Sabat ay requirement para sa kaligtasan o requirement para maligtas tayo. Hindi po. Ang Sabat po ay sa aking pag-aaral ay ang Sabat is a privilege, no? Para po sa akin, isa yung privilege. Parang kanyan parang driver's license yan eh. Kung ako yung tatanungin niyo po is sa akin parang driver's license yan na pwede ka mag-drive nang walang lisensya. Kaya lang merong batas na nagbabawal na mag-drive ka nang wala kang lisensya. So hindi hindi natin karapatan na makapag-avail tayo ng driver's license. Yun po ay sinabi ko kanina, privilege. Ano po, privilege lang po yun. Anytime pwedeng tanggalin sa atin yun once na nagkamali po tayo sa paggamit o sa pagdadrive. Ano po. So, ang turo po ng SDA is salvation is Christ alone. Ano po, justified by faith. Obedience, including Sabbath keeping, is a result of Jesus salvation, yung pagbibigay sa amin ng kaligtasan ng Panginoon. Result na yung obedience, ano po. Hindi yun yung pamantayan ng kaligtasan. Yung araw ng Sabat, hindi po yun. Ang pamantayan po talaga is si Kristo lamang. So, bukod pa sa Sabat ng Panginoon, ibig sabihin po ay yung ceremonial Sabbats plus yung ceremonial Sabbath ay hindi po kapareho nung 7-day Sabbath. So, yun po ang malinaw po doon sa Biblia. Ano po, magkaiba po yung ceremonial Sabbath sa 7-day Sabbath. Ano po. So, hopefully po ay meron po tayong natutunan sa atin pong response. So, yun po. Yun pong aking response ano po dito sa ating mga gentlemen na nagpaparatang na ang mga Seventh-day Adventist ay mga wala di umano kaming kaligtasan dahil sa pagsunod namin. So, totoo po yun. Wala pong kaligtasan sa pagsunod sa Seventh-day Adventist. Wala pong kaligtasan sa pangingilin ng 7 days Sabbath. Pero may kaligtasan po sa Panginoon. Ang tinuturo po ng Panginoon is obedience. Ano po, pagsunod. Hindi po porket iligtas ka na, hindi ka nasusunod sa Panginoon. Ang kaligtasan po ay para sa, ang kaligtasan po ay ibinigay ng Diyos sa tao at yung 7-day Sabbath ay ibinigay ng Diyos para sa tao at si Jesus Christ is the Lord of the Sabbath. So yun po. So yan po aking maiksing reaction video dito sa ating mga Ginoo na po na siya namang ating binigyan ng kasagutan na po. So nawa po may napulot po kayong konting kaalaman ano po sa ating video na ito. So maraming salamat po. Hanggang sa muli.